makakapagmaneho lang siya kung papayagan siya ni Miss Kill. Hindi ako kasing dumi maglaro ni Mr. C. If this guard said that he has a car here, then it's likely that he does. And I trusted him. Wika ni Yana habang nakatingin kay Greg sabay tumabi kay Zeus. How interesting. Naniniwala ka rin ba sa kabaliwan ng gwardyang ito? Baka gusto mo rin makihati sa pustahan namin. If this guard lose, then both of you will kowtow in front of me. At kapag ikaw ang natalo, luluhod ka rin sa harapan ni Miss Kill. Hahalikan ng paa niya at... Agad na dugtong ni Zeus kay Ken pagkatapos ay makahalugang lumingon kay Yana. Mabilis naman agad na unawaan ni Yana ang ibig sabihin ng tingin na iyon ni Zeus. At tatantanan mo na ang panggugulo mo sa akin, Mr. C. Sambit ni Yana. Call. Bulalas ni Ken. Alam niya sa kanyang sarili na hindi mananalo si Zeus. Ang mas nakakatawa pa ay kumampi pa si Yana kay Zeus na alam naman ang lahat na nagsisinungaling lang. May pumasok na ideya sa isip ni Ken. Since this is 2 against 1, bakit hindi ko kaya dagdagan ng pusta ko laban sa inyo? I mean, particularly on Miss Kill. Nakaismid na sambit ni Ken. Dream on, Mr. C. Masyado ka nang nagiging abusado. Iniisip pa lang ni Yana na luluhod siya sa harapan ni Ken ay nakakahilakbot na. Tapos may idadagdag pa si Ken. Ayos lang, Miss Kill. Huwag kang mag-alala. Mananalo naman tayo. Kampanteng wika ni Zeus kay Yana. Kumalma naman agad si Yana. Bakit nga ba siya matatakot na matalo laban kay Ken kung si Zeus naman ang kakampi niya? Anong isasuggest mo, Mr. C? Baling ni Zeus kay Ken. Lumawak ang ngiti sa labi ni Ken. Talaga nga namang nababaliw na si Zeus. Pero mabuti na rin yun dahil tutulungan pa nga siya nitong mapa sa kanya si Yana. I suggest na kapag natalo kayo, Miss Kill will be mine. Okay. Tugon ni Zeus na may kalmado lang na ekspresyon sa mukha. Payag ka rin ba, Miss Kill? Tanong ni Ken kay Yana. Kahit medyo nag-aalanganin ay tumango pa rin si Yana. Yes. Hindi napigilan ng mga nakikiusisa na magbulungan. Ang ilan sa kanila ay naiiling na lang dahil sa kabaliwan ni Zeus. Maging ang mga sales personnel ay naiinis ding pinagmamasdan si Zeus pagkatapos ay nag-aalalang inilipat ang tingin nila kay Yana. Miss Kill, are you sure about this? Bakit kailangan mong makisali sa kanilang pustahan? Nag-aalalang tanong ni Miss Javier na bahagyang lumapit kay Yana. Don't worry about me. Nakangiting tugon lamang ni Yana na halatang iniiwasang sagutin ang tanong ni Miss Javier. Why Miss Kill trusted that security guard so much? Tanong na isang salesperson sa kapwa nito salesperson. Hindi ko rin maintindihan. Obvious namang matatalo ang gwardyang yan. Bakit pa siya kinakampihan ni Miss Kill? Nagagalak na umayos ng tayo si Ken. Halos lahat ay pumapanig sa kanya sa pagkakataong ito, kahit na mismo ang mga sales personnel. Ibig lang nitong sabihin ay nakatadhana na ang pagkapanalo niya kahit na hindi pa dumadating si Darwish. Mapanghamong tiningnan niya si Zeus sa mata. Sa tingin ko ay oras na para malaman natin ang katotohanan. Hindi na ako makapaghintay na makitang nakaluhod kayong dalawa sa harapan ko. Sambit ni Ken sabay kindat kay Yana. So, where's your car? Hindi lang si Ken ang nasasabik na makita ang kotseng pinagmamalaki ni Zeus, kundi ay maging ng ibang nakikiusisa. Saglit na sinabayan ni Zeus ang tingin ni Ken, saka ibinaling ang kanyang tingin sa pulang sports car, ang pinakamagarang kotse sa loob ng showroom. Yun ang kotse ko. Wika ni Zeus sabay turo dito. Ilang segundo muna nakalipas na parabang pinagsisink in muna nila ang sinabi ni Zeus sa kanilang utak bago umalingaw ang malakas na tawanan sa kabuuan ng palapag. Sinundan niyon ang pangungutya, pangmamaliit at pang-iinsulto kay Zeus.
Ang lakas naman ng loob ni Zeus na sabihin sa kanyang pinakamahal na kotse sa buong showroom. Kahit mismo si Yana ay nagulat nang ituro ni Zeus ang pulang sports car. Hindi siya makapaniwalang pinagmasdan si Zeus. Pagmamay-ari ba ni Mr. Lawrence ang kotseng yon? Takang tanong ni Yana sa kanyang isip. Baliw ka na nga talaga. Nakatawang sambit ni Ken na sinundan ng palakpak. Bravo! Nanatili namang kalmado lang ang mukha ni Zeus sa kabila ng kaliwat ka ng pang-iinsulto. Tatahimik din sila. Sa pagkakaalam ko, nag-iisang klase lang ang kotse niya na gawa ng ENDX. The actual price is unknown. Even Mr. Soriano himself can't tell how much it cost. But people around the globe who are familiar with this car know that it is the most expensive car in the world. Sinasabi mo bang ikaw ang nagmamay-ari nito? Nakakatawang kabaliwan mo. Alam mo ba yon? Wika ni Greg kay Zeus. Hindi ko alam na tumatanggap pala kayo ng empleyado na may saltik sa utak, Miss Kill. I'm starting to get disappointed in this company. Naiiling naman na sambit ni Ken. Sa kabila ng galit ni Yana sa pinagsasasabi nila kay Zeus, ay nagsimula itong mag-alala. Alam naman ni Zeus na may fingerprint scanner ang kotseng yon at hindi lang basta desusi. Kapag hinamon ni Ken si Zeus na subukang pagganahin ng kotse, ay siguradong mabubuking sila. Nakalimutan ba ni Zeus ang sinabi niya noong nagtanong ito sa kanya patungkol sa kotse? Dahil alam naman ng personal assistant mo tungkol sa kotseng yan, malamang na alam mo rin kung paano gumagana yan. Patanong na sambit ni Zeus kay Ken. I'm not Mr. C's personal assistant. I'm his private chauffeur. Agad na pagtatama ni Greg kay Zeus pero hindi nag-abala si Zeus na pakinggan ito. I do. Pero kailangan pa ba nating subukan yon? Enough with your bullshit. Baka gusto mo nang simulang lumuhod. Stop wasting our time. Wika ni Ken. Huwag kang magsalita ng patapos, Mr. C. Baka manuno ka. Natatawang sambit ni Zeus. Kapag napagana ko ang kotseng yan, ibig sabihin lang ay ako ang may-ari niyan. At ibig lang sabihin ay ikaw ang talo sa pustahan natin. Natawa naman si Ken. Fine, do it. Kapag napagana mo nga ang kotseng yan, ay tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Alam ni Ken na tanging may-ari lang ng kotseng yon ang makakapagpagana nito sa pamamagitan ng fingerprints ng may-ari. Kaya napaka-imposibleng mapagana ni Zeus ang sasakyan. Iniisip ba ng gwardyang to na kahit sinong taong may fingerprint ay mapapagana ang kotseng yan? Sumunod ang lahat kay Zeus na lumapit siya sa kotse. Napangiti pa si Zeus habang pinagmamasdan ito. Sa wakas, ay masusubukan na rin kita. Ako nga ba talaga ang may-ari nito? Mahinang natawa si Zeus sa isiping yon. Aminado siya sa kanyang sarili na hindi rin siya sigurado kung siya ba talaga ang may-ari ng sports car na ito. Hinawakan ni Zeus ang ilalim ng grab handle at para namang pamilyar siya sa kung paano buksan ang pinto nito. Siya rin naman ang dumisenyo ng kotse at kasama sa plano niya ang ganitong klase ng pagbubukas ng pintuan, kaya madali lang para sa kanya na malaman iyon. Ilang segundo lang ang nakalipas matapos matrigger ang tila sensor sa ilalim ng handle ay nag-slide ang pinto nito papunta sa kabilang pinto sa likod at pumatong ito doon. Napanganga ang mga manonood kung paano bumukas ang pinto. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong ka-high-tech na kotse. Maging si Ken ay hindi mapigilang mamangha sa gara nito. Ngayon ay nauunawaan niya na ng lubos kung bakit nag-top 1 ang ENDX sa lahat ng automotive companies. Namangha naman si Yana dahil alam na alam ni Zeus kung paano buksan ang pintuan ng kotse. Naituro niya ba ito kay Zeus noon? It doesn't mean na alam mo kung paano buksan ang pintuan, ay sayo na ang kotse niyan. Agad na wika ni Ken.
Hindi umimik si Zeus, sa halip ay nagtuloy-tuloy ito sa loob at naupo. Pagkaupo niya ay nag-activate kaagad ang system nito na animoy na-detect na may nakaupo sa driver's seat. Isang maliit na hologram ang lumutang sa may kanang bahagi ng manibela na hindi niya alam kung saan nagmumula. May 5 itong fingerprints ng kanang kamay na indikasyon lang na dito ilalagay ang bawat fingerprints ng kamay para i-scan yun. Please put your right hand on the scanner. Wika ng tila nakaprogram na boses ng isang babae. Muli ay nakatingin ng mga nakikiusisa sa isa't isa at makikita sa mukha nila ang matinding pagkamangha. This is absolutely the most bizarre car invented I've ever seen. Nagagalak na sanbit ng isa sa mga nakikiusisa. Kaya naman pala napakamahal ng kotseng ito. I mean, kung titingnan mo sa labas ay normal na sports car lang na kabilang sa mga top model ng sports car. But this one is literally the most advanced among them all. Puri naman ang isa. I wonder who's the real owner of this car. He or she is probably the richest person in our country. Komento naman ng isa pa. Lahat sila ay hindi makapaniwala kung gaano ka-advance ang kotseng ito. May ilan na nagsimulang pasimpleng kumuha ng litrato at may ilan namang palihim na nag-record ng video. Napakaswerte nila dahil nasasaksihan nila ito ng personal. Pero sa isang bagay lang sila, nagkakasundo-sundo. Ang ideyang napaka-imposibleng, si Zeus ang may-ari ng kotseng ito. Napakaswerte na ni Zeus dahil naranasan niyang maupo man lang sa loob ng pinakamahal na sasakyan. Young Master, bakit hindi mo muna kaya subukan ang iyong fingerprints? Fingerprint-operated cars usually don't have any fingerprint records kapag bago pa lang. Bulong ni Greg kay Ken. Nakakunot naman ang noong tiningnan ni Ken si Greg. Paano nga kung sakalang magre-rehistro ang fingerprints kapag una pa lang na mag-scan ng fingerprints? Wait. Higil ni Ken kay Zeus na kasalukuyan na sanang mag-i-scan ng fingerprints. Let me try it first. Sisiguraduhin ko lang kung totoo ngang gumagana ang scanner. Wika ni Ken. Hindi tumugon si Zeus, sa halip ay umusod na lang ito sa passenger seat para bigyan ng espasyo si Ken. Napangiti si Ken habang dinadama ang pakiramdam na makaupo sa pinakamahal na kotse sa buong mundo. This feeling is so great. Mahinang sambit ni Ken. Kung sa kanya lang ang kotseng ito, ay siguradong magkandara pa sa kanya sino mang babae sa mundo kahit na si Yana. Nilapat niya ang kanyang kamay sa scanner at bawat daliri niya ay siniguro niya nakatapat ng husto sa tamang pwesto. Kahit na hologram lang ang scanner, ay pakiramdam ni Ken ay totoo iyon dahil sa parang nahawakan niya ang hologram. The fingerprints are not matched. Ani na nakaprogram na boses. Muling sinubukan ni Ken i-scan ang kanyang fingerprints pero ganun pa rin ang resulta, kaya dismayado itong bumaba ng kotse. Hindi na rin nagulat ang mga nakikiusisa. Natural lang na hindi gagana ang fingerprints ni Ken dahil ayon sa kumpanya ay nakarehistro na ang fingerprints ng may-ari sa kotse. It seems that the scanner is working fine. Pagpapalusot ni Ken. Ngayon, ay ikaw naman ang sumubok at paganahin ng kotse mo. Sarkastiko ang dugtong pa nito. Natawa naman ang ilan sa mga nakikiusisa. Dahil sa hindi tinanggap ang kanyang fingerprints, ay kampante itong hindi rin magmamatch ang fingerprints ni Zeus. Alam naman ni Zeus na sinusubukan lang ni Ken kung makakapagrehistro siya ng fingerprints pero hinayaan niya lang ito. Ito ang huling pagkakataon na mararanasan ni Ken makaupo sa isang magarang kotse. Kung tama ang antisipasyon niya sa kahinat na lahat ng ito, paniguradong magiging kawawa si Ken sa huli. Ang ilan sa mga nanonood ay walang interes sa pagpapagana ni Zeus sa kotse. Sa halip ay sa kotse lang mismo ang kanilang atensyon. Samantalang ang iba naman ay naghihintay lang na ipahiya ni Zeus ang kanyang sarili. Pero makalipas ng ilang saglit ay narinig nila ang nakaprogram na boses ng babae at sinabing,
Welcome, Mr. Lawrence. What is the location of your destination? Nagsilaglagan ang panga ng lahat sa kanilang narinig. Napagana nga ni Zeus ang kotse. Natigilan ng lahat dahil sa sobrang pagkabigla. Paano ang isang katulad ni Zeus na isilang security guard ay napagana ang pinakamahal na sasakyan sa buong mundo gamit ang kanyang mismong fingerprints? That means he's the real owner of the car. Hindi makapaniwalang sambit ng isa sa mga nanonood. This can't be real. Pabulong na sambit ng isa pa habang inaalala niya kung paano niya laitin si Zeus kanina. Halos lahat na ng insulto kay Zeus ay hindi makatingin ng diretsyo sa sasakyan o kay Zeus. Nakayuko ang ilan sa kanila at pinagsisisihan ng kanilang ginawang pangmamaliit kay Zeus. Dahil sa napagana ni Zeus ang kotse, ay patunay lang na si Zeus nga ang may-ari ng sasakyan. Is he only pretending to be a security guard even though he is actually rich? Halos pare-parehas na katanungan nila sa kanilang isipan. Si Ken, nakasalukuyang naninigas sa kinatatayuan, ay buo pa rin ang paniniwalang may ginamit lang na trick si Yana at Zeus para utuin sila. This is definitely fake. You're not the owner of the car. Marahil ay, binalak niyo ito ni Miss Kill para nahinto sa pagsasalita si Ken nang pinaugong ni Zeus ang engine ng kotse na lumikha ng nakakabinging ingay. Kasunod nito ay ang pagpatay ng lahat ng ilaw sa palapag, kaya bahagyang dumilim ang buong showroom. Tanging makulimlim lang na liwanag na nagmumula sa tinted glass na bintana ang nagbibigay liwanag sa palapag. Anong nangyayari? Tanong ng isang sales personnel. Lahat sila ay nagulumihanan at nagsimulang igala ang paningin. There's a sound sensor on this floor. It is mainly designed to detect particularly the sound of this car's engine. Once triggered, ganito ang mangyayari. Huminto si Yana sa pagpapaliwanag nang magsimulang umilaw ng kotse ng dilaw ang headlight ng kotse na naging asul, berde at iba pang kulay. Gumilid ang mga tao sa harap dahil sa silaw. Maging ang side lights nito ay umilaw rin ng iba't ibang kulay. Nang huminto ito sa dilaw, nagbago rin ang kulay ng kotse at naging dilaw rin ito. Sinundan pa ito ng ibang kulay tulad ng itim, asul, puti at iba pa. Napalakpak ang ibang nanonood. Pero mas malakas na maririnig ay ang palakpak ni Carlos. Tuwan-tuwa si Zeus habang pinagpipindot niya ang anuman sa tingin niya ay pwede at okay na pindutin sa hologram. May mga pindutan din ang papunta sa weapon section na mas ikinagalak niya pero hindi niya yun sinubukan. Hindi niya na naising maglabas ng missile o bomba ang kotseng ito sakali mang meron nga. Lahat ng parte na balak ni Zeus para sa kotseng ito ay inilagay ng kanyang lolo maliban lang sa hologram na pindutan. Hindi niya akalain na pwede pala ang ganito sa kotse. Salamat, Lo. Bulong ni Zeus sa kanyang sarili. Para naging disco ang buong showroom dahil sa papalit-palit na kulay ng ilaw ng kotse. Ang maugong na tunog ng engine ay sumasabay rin sa pag-welcome sa may-ari nito. May pagkakataon din na naglalabas ng asul, berde at dilaw na apoy ang 6 na tambutsyo ng kotse. Lahat ng nakakasaksi ay manghang-mangha at napapapalakpak. Siya nga ang may-ari ng kotse, no doubt. He really knows how to operate it. Natutuwang sambit ni Miss Xavier. Ibig lang din itong sabihin na panalo sila Zeus at Yana sa pustahan nila kay Ken. Hindi naman may pagkakaila ang tuwa sa mukha ni Yana. Hindi niya rin inakala na si Zeus pala ang may-ari ng limited edition na model ng ENDX cars. He is the president after all. Why didn't I get the idea that he is actually the owner of this car? Tanong ni Yana sa kanyang isip pagkatapos ay napasampal pa sa kanyang noo. Gusto pa sanang testing ni Zeus ang ibang features ng kotse pero nakangiting binalingan niya ng tingin si Ken saka pinatay ang engine nito.